Hello guys, good morning. No update sa atong project dire sa atong mini farm, no, sa lunch pagtuo farm. No, karon ang pizza karon, no, ang May 8, 2025. So 4 days na lang before the election. No, so akong gibuhat ron guys, nagpala ko guys kay nagpa-order ko juta, no. No, so nagpatambak ako ng lupa para dito. At salamat naman at nakatambak yung isa kong inorderan, kasi yung isa, yung sa kabila kong inorderan na tindahan, medyo takot sila mag-deliver dito kasi daw madulas daw yung kalsada doon. Hindi ko alam, maliit naman yung sasakyan nila, sila pa yung takot. Hindi naman talaga madulas. Ang daanan to dito ng mga kuan yung mga treasure nga din nilalagay, kinakarga dito, mga harvester. Tapos yung nag-deliver dito ngayon, mas malaki pa yung sasakyan niya. Hindi naman nagreklamo sa daan kasi madulas daw kasi umuulan-ulan. Kaya natagalan nila tong deliveran. So buti tong isa, hindi naman siya nagreklamo. So medyo mahal lang to yung nag-deliver ng konti. Sinadya ko sana yung isa kaso kasi mas mura yon. Malaki kasing diferensya kasi per cubic ko. Yes. Pero sige na lang para makastart ako ng tambak. Kunti lang naman diferensya. So nagpa-dam ako kahapon. So sa ngayon matatapos ko yung ngayon to. So mag-dam na naman ako ng isa para palahin ko na naman. So ngayon ginagawa ko, pinapala ko to ngayon guys para itambak dito sa bahayan ng maliit. No, so ito na yung update ng ating mini farm. Yan yung mga pula-pula guys, mga azolla yan. So temporary pan na lang din yan kasi yung talagang goal nito is tambakan to lahat ng binutas ko. No, binutas ko lang yan guys. Kinuha ko kasi yung mga organic matter sa ilalim kasi mahirap na pag diretso ka magtambak, babahayan mo tapos marami pang mga organic matter. Katulad nito guys, ito mga kahoy, galing yan sa ilalim dyan. Kaya nilinis ko muna at nag-inquire din ako sa classmate ko na engineer. Mas maganda talaga i-remove muna yung mga organic matter kasi magkakaroon ng problema yan sa ilalim. Imagine babahayan mo tapos yung ilalim magkakaroon ng mga organic matter na pwede ma-decompose in the long run. So malaking problema yan guys in the long run. Kaya sinadya ko talagang hinukay ko muna yan lahat as much as possible. Yung makaya ko lang na ma-remove. Actually may mga kahoy pa nga dyan ugat-ugat sa ilalim pero hindi ko na kaya. So yun na lang yung pag nagbahay na yun na lang yung talagang kukunin kasi tuyo naman na yun, wala na yung tubig kung sakaling matambakan na to lahat, no. So especially yung matamaan ng haligi, so kailangan talaga matibay yung sa ilalim ng haligi, wala talagang mga malambot or mga organic matter. So ito yung update natin guys. Kunti lang tong i-video ko kasi magpapala ako ngayon para matapos yan at paka-deliver uli ng isa. So ito yung barangay Katublian to guys, no, yung tirahan namin doon, ibibenta yon sa barangay Bangkasbi. So 15 minutes yata magmotor kung normal lang na takbo yung layo dito. So ito na yung drenahe ko guys. Mahigit isang taon na ako dito guys nagpa-project, especially yung paghuhukay nitong mga butas. Ito 3 butas to yung dulo pinakamalaki, no. Isang taon ko to mahigit binutas, no. So kasama pa tong pagpa-project, kasama pa yung may binutas din ako doon. 3 buwan ko rin yata binutas yun doon, pero natigil kasi masukal kasi yun, hindi kasi tabi ng kalsada. Kaya pinili ko to. Ito yung binili namin bago, mura lang to, 50,000 lang bili namin guys. Bahala na kung malalim, basta kay matatambakan lang siya tabi ng kalsada. So ito yung pinili ko guys kasi this is the right place for us, no. Pinagdasal ito sa Diyos, no, na saan yung magandang location for our kanang kabuhayan ba, living a life of it, no. So walang problema guys kasi kalsada to. Yung may bahay dyan, ibabaw niyan guys, kalsada na yan na semento. May mga poste na rin yan dyan. Wala pa dyan pero tatauran na, lalagyan na ng poste dyan sa highway dyan. Parang doon lang yata banda yung poste, pero malapit na rin yan kasi malalagyan na rin yan. At yung may matubo na rin to dito guys para sa tubig. So walang problema na sa tubig. Kahit nga walang tubig, kung gustuhin mo magkaroon ka naman ng depth well. Pero ito guys, meron na to. Ito yung mga nakaumpok, binakho na kasi to guys, nilagyan na to ng mga tubo. Galing to, may spring kasi sa ibabaw, ginawa ng dam,
no, may problema kasi yung gobyerno sa tubig dito. Kaya yung barangay is nag-isip ng paraan. May natural spring kasi dyan. Yan yung ginamit ng barangay para gawing dam, maging source ng tubig. Kasi kawawa yung mga nakatira doon na walang yung tubig, masyadong mahina. Problema sila sa tubig. Kaya ang plano ng government dito, barangay, is lagyan ng tubo. Patawid dito hanggang doon, paikot. Kaya mayroon na itong tubo, hindi pa lang natapos-tapos kasi siguro sa budget. Yan ito pa yung dulo ng tubo. I don't know kung gano'ng kalaki ito. I think 6 inches o 1, 2, I don't know, 4, 5, 6 inches siguro yan. Haba na yan yun. No, so ito pa lang yung tubo. No, didiretso to hanggang doon. No, so may tubo na tayo. At yung kurente lang yung medyo challenge kasi talagang malayo to. Kung doon ako sa kalsada, siguro mga almost 300 meters. So okay lang, kailangan natin budgetan yan. 300 meters lang yan kung gugustuhin natin, okay lang, gagawa natin ng paraan. Hindi naman talaga yan, kaya naman yan talaga. Lagyan lang ng yung mga poste dito maliliit, pwede nga kawayan lang para makakurente lang tayo. Kasi best investment ko to guys na area. Bakit ko to pinili? Nung una, ang dami kong pwedeng maalaga dito. Wala tayong disturbo sa mga kapitbahay. Unang-una guys, di ba, yung greatest commandment ng Diyos is love, no? Unahin na yung Diyos, no? At yung neighbor na to, no? Kaya ako dito pinili guys, unang-una dahil inisip ko rin yung kapakanan ng mga neighbor natin guys. Kasi ako, I decided to be a farmer, no? Kung farmer ka guys, wala kang magandang location, I don't think so na uunlad ka. Unang-una, kung may farmers ka nga, may neighbor ka, kung ano yung maisipan mo na alagaan, no? Magkakaroon ka ng makakadisturbo ka sa kapitbahay mo, so magkakaproblema ka dyan, magkakasala ka nyan kung irereklamo ka na. Halimbawa, magitikan ka, magbabuyan ka. Kung may kapitbahay ka, hindi ka makapalaki ng negosyo mo kung may mga kapitbahay ka. So yun no, problema. Maliit lang, parang laro-laro lang na pag-alaga. Pero kung gusto mo ng malakihan, dapat may vision ka nga lalaki talaga, no? Kaya mas maganda, wala talagang kapitbahay na malapit. Kaya dito guys, wala akong kapitbahay dito. Yan nga yung magiging siguro first kapitbahay ko, pero wala pa rin yung bahay dyan. Pero mayroon na siyang baboyan din dyan. Yung may nakikita yata yung may bakod dyan. Siguro mga almost 200 meters din yung kalayo dito, no? Ganun din doon sa kabila, wala pa rin nakatira pero may bahay na din doon, no? So mga 300 meters, almost 300 meters na rin yung kalayo. So walang bahay. So yung goal ko guys is yung catfish farming dito or fish farming, kasi malalim kasi ito ng mga palayan. So may mga tubig talaga sa ilalim, no? So at then yung magiging source nito ng tubig, natural spring, so yun din yung magiging source of water na pag nagkaroon na ng dito, yung ma-organize ko na yung plano ko. So yung goal ko rin kasi guys, yung siyempre yung mga kapitbahay nito guys, hindi ito pinaginawang palayan, no? Ito lang yung kapitbahay na kapatid nito, ito lang yung naka-interest na gawing palayan kahit malalim. So, medyo matanda na rin yun si Tatay Yok, no? So yung mga kapila niyan guys, ang laki niya guys, siguro 1/4 hectare yan guys. Hindi yan na ginagalaw ngayon, matagal na yan hindi nagiging palayan. So yung mga target ko guys, yung vision ko is mabili ko yung mga kapitbahay na mga lupa na hindi ginagamit, baka makamura pa ako, at yun yung i-develop ko na naman, no? So marami na akong tanim dito guys. Ito grafted langka, no? So itong magiging bahay namin dito guys, temporary lang talaga to guys, temporary na, baka hindi namin alam kailan mapalitan kasi magdedepende tayo sa income, no? So unahin ko, kung magkapera din ako guys, unahin ko muna yung mga lupa, investment muna guys, kasi kailangan kahit maliit muna yung bahay, importante matibay lang talaga yung haligi at yung mga atip, no? Kasi yan yung mahalaga, lalo na mahangin dito, no? Pag kumita na kasi sa mga business mo, madali na lang yan guys, makagawa ng bahay, makapatambak, no? Kasi hindi basta-basta dito makagawa ng bahay kung wala ka talagang yung bahay na yung normal na bahay talaga, na yung concrete na yung normal lang, kahit normal yung laki, kasi tatambakan mo
yung goal ko talaga, sana kung mabili ko to, dito ako gagawa ng bahay na yung concrete na, yung normal na laki, yung desire namin, no? So pangbaga ito yung magiging temporary lang to dito pag nagkaroon na tayo ng enough sapat na income sa mga negosyo. So yun lang guys, kasi tatapusin ko pa yung pagpapala ko, no? Yan, maganda na ito dito guys, yung mga zola, dumadami na rin sila, no? Nakapasok pala yung kalabaw dito kapon kasi binuksan ko yung kuan dyan. Buti na lang hindi siya nasira, matibay-tibay na rin talaga to. Pero ayun, tingnan nyo yung mga agi ng kalabaw. First time to dinaanan ng kalabaw kasi nga mahirap kasi dito din kung yan yung mga tao kukuhan sila ng kalabaw, tapos yung mga anak na nati walang tali yun eh. Kaya yan, ginawan ko na siya ng temporary bako, hindi na sila makapasok. Kahapon lang kasi yan, binuksan ko yan eh, kasi para yung magde-deliver ng lupa na timing din, may kalabaw, kaya pumasok. Umikot yung kalabaw dyan eh, sa pilapil oh. Puti na lang eh, matibay na rin to. Hindi naman siya na paano, kinain lang tong konting saging dito. So yan guys, yan yung kuha natin, update guys. Yan oh, may mga azawla na yan guys. Ito, marami tayong prutas dito guys, 50 pieces na to mahigit yung mga saging natin dito guys. Pag na times to sa yung saha nya, so 100 pieces guys, ang dami na yan guys. Pwede mo siyang ibenta yung ginangay, ituron, pakain sa mga laga yung bani. Pwede mo pa siyang pang snack yung banana candy, no? Kung magka-catfish farm na. So isang place to guys na pinagdasal ko rin kay Heavenly Father kung saan kami talagang right place. So masasabi kong this, katulad sa scripture, no, this is a promised land for me, for us, no? Kasi I consider this land is this location is as abundant place, no? Kaya ko sinasabing a promised land ni para sa mo kasi ang dami naming mga tanim. Unang-una guys, yung pagkain natin guys, the more tamukaon og mga fruits, vegetables guys, yan yung makakatulong sa ating katawan magkaroon ng healthy nga lifestyle, no? Healthy body, no? Kasi mahirap din guys na umasenso ka, yumaman ka guys, tapos puro mga chemicals na lang kinakain mo. So sayang lang, magkakasakit ka lang din ng mga chronic diseases, mga cancer. So sayang yung pinaghirapan mo, no? So kaya ngayon ko na realize guys, yung farmer guys is blessed siya ng Diyos, no? Kasi pwede tayo makakain ng mga healthy foods, fruits and vegetables, no? So to guys, this is an abundant place, kaya maituturing ko to a promised land for us, no? Kasi marami akong pwede matanim, pwede akong makaalaga, no? Especially guys pag nagtanim na ng mga palay, to yung mga likod dyan, may mga palay dyan, no? Pag tapos ng harvest guys, ang daming pagkain, pwede walang pakawalan yung mga manok, no? Mga organic feed din yan ng mga manok someday. So yan guys, ito na yung update ko. Ito yung pinaghirapan ko guys, no? Sa tulad ng sinabi ko guys, no, isang taon na ako mahigit nag project nito, wala akong sinweldoan kahit isang piso, kahit isang tao guys, no? Wala akong nasweldoan dito. Mayroon sana akong sisweldoan yung panghuli ko na hinukay dito, mga 1 week sana yon, kasi medyo nakakatama din minsan pag malapit nang matapos yung paghukay. Nag-decide ako na isang linggo sana ipahukay ko. Ang problema, hindi nakarating yung pinahukay ko, kaya wala talaga. Is legacy ko to guys, na ginawa ko tong project na isang taon mahigit, wala akong sinildoan dito guys, kahit isang piso guys, no? 100 pesos wala akong nagasto dito. Yung gasto ko lang dito guys, yung gasolina, yung pagpunta dito everyday, no? Sunday lang ako hindi pumupunta dito, no? 4 AM, no, to 6:30 o 7 AM, no? Depende na kasi hindi na pareho yung oras ko. Before 3:45 ako na pumupunta dito, tapos binago ko na ng 4:30, and then dati 6:30, ngayon 7:30 na ako umuwi din. So kaya yun yung mga time na pinupunta ko dito, Monday to Saturday, no? Especially nung naghuhukay pa ako. So ito yung kuan guys, naniniwala ako yung sa if you have faith, kaya papangalanan ko tong farm na to guys na Pagtuo Farm, no? Kumbaga sa Tagalog pa, pananampalataya, no? Farm. So sa lands, Pagtuo Farm, no? Importante guys na meron tayong faith in farming, kahit hindi sa farming, kahit sa anong mga bagay.
Kasi kahit mahirap guys, kung meron kang faith and vision, no, at yung guidance gyapon ng Diyos, makakagawa ka ng magandang mga project sa buhay natin, no. So yan lang guys, I hope na itong azolas dumami na sila. Pula siya guys, pero matataba naman sila, nasa init kasi yan eh. So ito lang muna guys, at ito na yung ma-update ako. Natabunan pa ng konti yung ginawa ko, raised bed guys, no. So dayami yan, taba nito guys. Pag nataniman ko na talong yung plano kong itanim dito. And then ito papaya, pero temporary to. Yan, batong yang nandyan ngayon kasi namatay yung papaya, so kailangan ko siyang palitan. Ito yung batong guys, or beans, no. So yan ito. So dami guys, maraming prutas dyan, rambutan, mangga, lansones, langka. So yan. So yan lang guys, paalam muna ako magtiwas guys. At ito pala yung natambakan na guys. Baka gagasto pa ako ng 30,000 ito guys para sa maliit na bahay namin, yung kasya sa maliit na bahay. So okay lang, basta importante nandito na kami, marami akong magagawa. So ito na yung natambak guys. Wala din tayong ganong kadaming pera, so kaya dahan-dahan lang yung trabaho. Ako lang yung nagpapala, ako lang yung nag-project ito, no. So but okay lang, basta kaya natin ng katawan natin, no. So okay, so malaki-laki na rin yung natambak, maganda na tingnan kung maganda na, malaki na yung matatambakan. So bye bye guys, thank you.